Hindi mo kailangang magyabang. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. At lalong hindi mo kailangang habulin ang kahit sino. Pero may mga lalaking kahit tahimik lang, kahit hindi nagsasalita ng marami, kahit simpleng presensya lang, ramdam na ramdam ng babae. At ang nakakatawa, kadalasan hindi pa alam ng lalaking yon na malakas na pala ang dating niya. Kaya kung nagtataka ka kung bakit may mga babaeng biglang nagiging curious, kung bakit parang may kakaibang tingin sila sa'yo, kung bakit may energy na hindi mo maipaliwanag, makinig kang mabuti. Dahil sa video na ito, hindi natin pag-uusapan kung paano ka magpapansin. Pag-uusapan natin kung paano kanya mapapansin kahit wala kang ginagawa. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Maraming lalaki ang lumaki sa paniniwala na kailangan nilang magpakitang tao para magustuhan. Kailangan daw funny. Kailangan daw may pera. Kailangan daw pogi. Kailangan daw laging available. Kaya anong ginagawa ng karamihan? Nagpapaka-extra. Nagpapaka-clingy. Nagpapaka-trying hard. At kapag hindi sila pinili, ang tanong agad nila sa sarili, anong kulang sa akin? Hindi ba ako sapat? Bakit parang wala akong dating? Masakit yon. Dahil ang totoo may dating ka naman. Hindi mo lang alam kung paano ito gumagana. At mas masakit pa, habang mas pinipilit mong ipakita ang halaga mo, mas lalo itong nawawala. Ang ugat ng problema ay hindi kakulangan sa galing. Ang ugat ng problema ay attachment sa validation. Gusto mong maramdaman na gusto ka. Gusto mong maramdaman na mahalaga ka. Gusto mong maramdaman na may epekto ka. Kaya bawat galaw mo, bawat salita mo, may nakatagong tanong sa likod ng isip. Napansin ba niya? Na-impress ko ba siya? May dating ba yon? At kapag ganyan ang energy mo, kahit gaano ka pa kagaling magsalita, kahit gaano ka pa kagwapo o kaya man ramdam ng babae ang gutom, hindi siya naakit sa gutom. Naakit siya sa lalaking busog sa sarili niyang katahimikan. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas ay hindi ipinapakita. Ito ay nararamdaman. Ang lalaking may malakas na dating ay hindi naghahanap ng reaksyon. Hindi niya kailangan ng papuri para tumayo ng tuwid. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya. Ang presensya niya ay kalmado. Ang kilos niya ay kontrolado. Ang tingin niya ay diretso, hindi gutom. At dahil doon, nagiging salamin siya ng kakulangan ng iba. Hindi dahil mas magaling siya, kundi dahil mas buo siya. Ngayon, pakinggan mo ito ng mabuti. Isa sa pinakamalinaw na signs na malakas ang dating mo sa babae ay ito. Hindi siya komportable sa katahimikan kapag kasama ka. Hindi dahil awkward ka, kundi dahil ang katahimikan mo ay may laman. Kapag tahimik ka, hindi ka nagmamadaling punan ng espasyo. Hindi ka nagjo-joke para lang matawa siya. Hindi ka nagsasalita para lang mapansin. At sa gitna ng katahimikan na yon, siya ang nagsisimulang magkwento. Siya ang nagbubukas. Siya ang nagbibigay ng effort. Isa pang senyales. Mas nagiging conscious siya sa sarili niya kapag nandyan ka. Inaayos niya ang buhok niya. Inaayos niya ang postura niya. Bigla siyang mas aware sa sinasabi niya. Hindi dahil gusto mo siyang kontrolin, kundi dahil ramdam niyang may halaga ang opinyon mo. Kahit hindi mo ito hinihingi. At pansinin mo ito. Kapag malakas ang dating mo, hindi ka tinatanong kung anong ginagawa mo para magustuhan siya. Sa halip, siya ang nagtatanong kung anong ginagawa mo sa buhay. Pero mag-iingat ka. Kapag napansin mong may epekto ka na, madaling pumasok ang ego. Madaling isipin, kaya ko pala. Ako talaga to. May power ako sa kanila. At doon bumabagsak ang karamihan. Kapag ginamit mo ang dating mo para maglaro, para mangmanipula, para palakihin ang ego, mawawala ito. Ang dating ay parang apoy. Kapag hinawakan mo para magpainit, maayos. Kapag ginamit mo para manira, ikaw ang masusunog. Ang lalaking tunay na may dating ay hindi natutuwa sa pansin. Mas natutuwa siya sa disiplina. Hindi niya minamadali ang koneksyon. Hindi niya hinahabol ang emosyon. Hinahayaan niyang natural itong lumapit. At kapag dumating ang babae na handang makipag-ugnayan, hindi siya natataranta. Hindi siya nasasabik. Hindi siya natatakot. Dahil buo na siya bago pa man dumating ang kahit sino. At ang kabuuan na iyon ang tunay na kaakit-akit. May mga lalaking hindi kailanman nagtanong kung gusto ba sila. Hindi dahil kampante sila, kundi dahil hindi doon umiikot ang buhay nila. At doon nagsisimula ang kakaibang epekto. Habang ang iba abala sa paghahanap ng atensyon, ang lalaking ito ay abala sa katahimikan ng sarili niyang mundo. At sa hindi inaasahang paraan, ang mga babae ang kusang lumalapit,
Hindi dahil hinabol sila, kundi dahil may isang bagay sa'yo na hindi nila mabili, hindi nila mahiram at hindi nila makuha basta-basta. Aminin natin, may mga pagkakataong napapaisip ka rin, bakit parang mas gusto nila yung lalaking hindi masyadong effort? Bakit yung tahimik parang mas may dating? Bakit kahit hindi siya sweet may epekto? At doon nagsisimula ang inggit, pagdududa, at minsan galit sa sarili. Dahil ginawa mo naman ang lahat ng tama. Nagpakabait ka, nagpaka-present ka, nagbigay ka ng oras, pero parang hindi sapat. Ang masakit, hindi dahil kulang ka, kundi dahil maling enerhiya ang binibigay mo. Ang attachment na to ay tahimik pero malakas. Attachment sa pagiging gusto. Hindi mo man sinasabi, pero umaasa ka na bawat kabaitan mo ay may kapalit, na bawat effort mo ay mapapansin, na bawat sakripisyo mo ay mamahalin. At kapag hindi nangyari yon, parang may parte sa'yo na nawawala. Pero pakinggan mo ito, kapag ang halaga mo ay nakaangkla sa reaksyon ng iba, hindi ka kailanman magiging kakit-akit. Dahil ang babaeng hinahanap mo ng atensyon ay mas naaakit sa lalaking hindi humihingi nito. Ayon sa Stoic na pananaw, ang tao ay nagiging makapangyarihan kapag hindi siya alipin ng resulta. Ang lalaking may malakas na dating ay hindi nagdidikta ng emosyon ng iba. Hindi niya kontrolado kung sino ang mahuhulog. At lalong hindi niya pinipilit, kontrolado niya ang sarili. Ang pananalita niya ay sapat, ang kilos niya ay may hangganan. Ang presensya niya ay hindi naghahabol. At dahil doon, nagiging ligtas pero misteryoso siya sa paningin ng babae. Ngayon ito ang mga senyales na madalas hindi napapansin pero ramdam na ramdam ng babae. Una, kapag malakas ang dating mo, hindi ka niya minamadali, hindi ka niya tinutulak sa commitment, hindi ka niya hinihinga ng paliwanag sa bawat oras mo dahil ramdam niyang may sariling direksyon ang buhay mo. At ang lalaking may direksyon ay hindi kailangang bantayan. Ikalawa, mas nagiging totoo siya kapag kausap ka. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya masyadong nagfi-filter, hindi siya natatakot magmukhang mahina. Dahil ang presensya mo ay hindi mapanghusga. Hindi ka gutom sa validation. Hindi ka umaasa na siya ang pupuno sa'yo. At kapag ang babae ay ligtas maging totoo, doon nagsisimula ang koneksyon. Ikatlo, hindi ka niya sinusubukang magpa-impress ng pilit. Sa halip, napapansin mong may mga maliliit na effort na kusa, simpleng update, simpleng tanong, simpleng pag-alala, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Ngunit dito nadadapa ang marami. Kapag naramdaman mong ikaw ang hinahanap, ikaw ang iniisip, ikaw ang pinipili, may boses sa loob mo na bubulong. Sulitin mo, gamitin mo, patunayan mo, at kapag sinunod mo ang boses na yon, nagiging maingay ka, nagiging demanding, nagiging entitled, at ang dating na dati ay tahimik at malakas, nagiging pilit at maingay. Tandaan mo ito. Ang lalaking may tunay na dating ay hindi natatakot mawalan. Kapag kontrolado mo ang sarili mo, hindi ka takot sa katahimikan. Hindi ka takot sa distansya. Hindi ka takot sa pagkawala. At ang lalaking hindi takot mawalan ay lalaking hindi madaling bitawan. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil buo siya. Hindi siya nagmamadali magmahal. Hindi siya nagmamadali magpatunay. Hindi siya nagmamadali makuha ang gusto. At sa mundo na puno ng nagmamadali, ang lalaking marunong maghintay, ang pinakakaakit-akit. May mga lalaking hindi kailangang magtanong kung gusto ba sila, hindi dahil sigurado sila, kundi dahil handa silang hindi piliin. At sa kabaligtaran na paraan, iyon mismo ang dahilan kung bakit sila pinipili. Hindi ka malakas ang dating dahil may teknik ka, malakas ang dating mo dahil wala kang tinatago, wala kang maskara, wala kang pinapatunayan, wala kang hinahabol. At ang ganitong klase ng lalaki, kahit tahimik, ay hindi kailanman invisible. Ang pinakamasakit na katotohanan sa maraming lalaki ay ito. Takot silang maging totoo dahil baka kapag nakita ang totoong sila, hindi sila magustuhan. Kaya nagiging ideal version, nagiging palaging available, nagiging palaging mabait, nagiging palaging oo. Pero habang mas pinipili mong itago ang sarili mo, mas nawawala ang natural mong dating. Dahil ang babae ay hindi nahuhulog sa perpektong imahe. Nahuhulog siya sa lalaking komportable sa sariling imperfection. May isang attachment na mas malalim kaysa validation, mas tahimik kaysa pangangailangan, at mas mapanganib kapag hindi mo napansin. Attachment sa takot na maiwan. Takot kang hindi piliin. Takot kang mapag-iwanan. Takot kang mag-isa. Kaya kahit hindi ka na nire-respeto, kahit hindi ka na pinahahalagahan, kahit ramdam mong ikaw na lang ang nagbibigay, kumakapit ka. At ang kapit na iyon ang pumapatay sa dating mo.
Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil nakalimutan mong mahalin ang sarili mo. Sa stoic na pananaw, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtanggap ng pagkawala. Kapag tanggap mo na kaya mong mawala ang isang tao, nang hindi nawawala ang sarili mo, doon ka nagiging malaya. At ang lalaking malaya ay lalaking hindi kayang itali ng takot. Hindi siya nagmamadali magmahal. Hindi siya nagmamakaawa para piliin. Hindi siya natatakot maglakad palayo. At dahil doon, ang presensya niya ay may bigat. Hindi siya nagsasabing mahalaga ako. Ramdam yon. Ito na ang pinakahuling senyales na malakas ang dating mo sa mga babae. Kaya mong maging buo kahit wala sila. Hindi ka nagbabago ng prinsipyo para magustuhan. Hindi ka nagbababa ng standards para lang may kasama. Hindi ka nagsisinungaling sa sarili mo para lang may kapalit na lambing. Kapag may babae sa buhay mo, pinipili mo siya. Hindi mo siya kailangan. At may malaking pagkakaiba yon. Isa pang senyales, kapag may hindi gumana, hindi ka nagwawala. Hindi ka nagiiyak sa chat. Hindi ka naghahabol ng paliwanag. Hindi ka naghahanap ng closure sa maling paraan. Tahimik kang umaatras. Buong buo, may dignidad. At ang lalaking marunong umatras ng maayos ay lalaking hindi madaling kalimutan. Ngunit makinig ka. Huwag mong gawing panangga ang stoicism para maging malamig. Huwag mong gawing dahilan ng self-respect para maging manhid. Huwag mong gawing strong ang pagiging sarado. Ang tunay na lakas ay marunong magmahal, pero hindi nawawala ang sarili. Ang tunay na lalaking may dating ay kayang maging malambot nang hindi nagiging mahina. Kapag umabot ka sa puntong ito, mapapansin mo ang kakaibang pagbabago. Hindi na ikaw ang naghahanap ng senyales. Ikaw na ang senyales. Hindi na ikaw ang nagtatanong kung gusto ka ba. Ramdam mo na kung sino ang handang manatili. At kung may umalis, masakit pero hindi ka guguho. Dahil alam mo na, hindi ka nawawala kapag may umalis. Ikaw ay nananatili. At ang lalaking nananatili sa sarili niya ay lalaking may presensya na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment mo sa baba. Tahimik pero matatag. At kung gusto mo pa ng mas malalim na kwento, mas tahimik na katotohanan, at mas matatag na stoic na pananaw, subscribe, like, and share. Hindi para sa akin, kundi para sa bersyon ng sarili mo na hindi na naghahabol, hindi na takot, at hindi na nawawala sa sarili. Tahimik ka, pero buo ka. At minsan, iyon lang ang kailangan para maging hindi makalimutan.